Sa pagtanda ng isang tao, unti-unti niyang napapansin ang mga maliliit na pagbabago. Bakit kaya parang mas madalas nang nalilimutan ang pangalan? Bakit kaya minsan hindi maalala kung saan nailagay ang susi? Bakit kaya minsan parang mabagal ang utak kahit sapat naman ang tulog? Normal ba ito? Delikado ba? May magagawa pa ba? Sa Pilipinas, maraming senior ang tahimik na nag-aalala tungkol dito. Hindi nila sinasabi sa pamilya. Natatakot silang sabihing nakakalimot na ako. Ngunit ayon sa mga eksperto sa brain aging, may malaking pagkakaiba sa normal na pagtanda at pagbaba ng cognitive function. At ang pinakamahalaga, may mga paraan para palakasin ang utak kahit lampas 60, 70 o 80. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 7 pinakamabisang paraan na ginagamit ng mga matatandang nakapagpapanatili ng malinaw na memorya at matalas na pag-iisip. Hindi ito komplikado. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling gamit. Hindi rin ito nangangailangan ng espesyal na kagamitan. Ito ay mga simpleng ritual na pwedeng gawin sa bahay. Araw-araw, kahit ilang minuto lamang. Gagamit tayo ng mga tunay na kwento. Paano lumaban si Mang Arnel, 72, sa mental fog gamit ang isang simpleng word recall habit? Paano nabawasan ang pagkalito ni Aling Susana, 75, dahil sa structured daily rhythm? Paano napalakas ni Lolo Delphin, 81, ang memorya sa kakaibang breathing method? Paano nanatiling alert si Aling Virgie, 78, gamit ang brain movement coordination? At paano ginamit ni Mang Arturo ang social interaction para huwag lumubog ang isip sa pag-iisa? Kung senior ka o may mahal ka sa buhay na senior, ang video na ito ay para sa iyo. At kung interesado kang mapalakas ang isip, malinawan ang memorya at may ibalik ang talas na unti-unting nawawala, i-comment mo ang "matalas pa'y ako" para makita namin kung sino ang kasama naming naglalakad sa pag-aalaga ng utak. Ngayon simulan natin ang unang paraan. Unang paraan, brainwalking, galaw na may kasamang isip. Si Mang Arnel ay 72 taong gulang, dating jeepney driver, na sanay sa mabilis na reflex, matalas na pag-iisip, at kabisadong-kabisado ang bawat kanto ng Maynila. Pero nitong mga nakaraang taon, napansin niyang may kakaibang nangyayari sa kanya. Hindi na niya agad maalala ang pangalan ng taong kakakilala lang kahapon. Minsan may pupuntahan siya, pero sa kalagitnaan ng paglalakad ay bigla siyang hihinto at magtatanong sa sarili, "Bakit nga ba ako papunta roon?" Hindi niya ito inaamin sa pamilya, pero sa mga tahimik na oras ng umaga, habang nakaupo sa lumang bangko sa harap ng bahay, bumubulong siya sa sarili, "Bakit parang bumabagal na ang utak ko?" Isang araw, habang nakikinig sa lumang radyo, narinig niya ang isang health program na tumatalakay sa dual task walking o mas kilala ngayon bilang brainwalking. Simpleng konsepto, maglakad habang pinapagana ang utak. Noong una, natuwa siya. "Ha? Lakad at salita? Hindi ba't ginagawa na yan ng lahat?" Pero habang nakikinig, unti-unti niyang naiintindihan, hindi basta pag-uusap, hindi basta paglakad. Ito ay kontrolado, may layunin, may pattern. Kinabukasan, sinubukan niya. Hindi mabilis na lakad, hindi pagod na lakad. Sapat lang para gumalaw ang tuhod at umabot ng ilang hinga nang hindi hinihingal. Habang naglalakad siya sa makipot na kalsada papunta sa sari-sari store, inisa-isa niya ang mga prutas na naaalala niya. Mansanas, saging, pakwan, peras. Pagkatapos ay nag-isip siya ulit. Chico, guyabano. Napangiti siya. Ay, naaalala ko pa pala. Pagbalik niya sa bahay, nagulat siya. Iba ang pakiramdam. Mas parang gising ang utak niya. Sa sumunod na araw, iba naman ang ginawa niya. Habang naglalakad, inulit niya ang alphabet ng pahina. A, B, C. Pagdating sa M, napahinto siya sandali dahil parang nalimutan niya.
Pero imbes na mainis, huminga siya ng malalim at nagpatuloy. At doon niya na-realize, ang utak pala, tulad ng kalamnan, kailangan lang talagang galaw at paulit-ulit na pagsasanay. Ayon sa mga pag-aaral mula sa University of Illinois at University of Kyoto, ang sabay na paggalaw ng katawan at utak ay nagpapababa ng risk ng cognitive decline, nagpapalakas ng frontal lobe kung saan nagaganap ang decision-making at recall, nagpapataas ng oxygen flow sa utak, at nagpapalawak ng neural connections. Ibig sabihin kapag naglalakad ka habang nag-iisip, literal mong pinagigising ang utak. Pagkalipas ng 2 linggo, mas napansin ni Mang Arnel ang pagbabago. Hindi na niya gaanong nakakalimutan kung saan niya inilalagay ang salamin. Mas natatandaan niya ang pinag-usapan nila ng kaibigan kahapon. At ang pinakamahalaga, mas alerto siya, mas buhay ang loob, mas confident. Isang umaga nakasalubong niya si Aling Teresa kapitbahay. "Uy Arnel, ang aga mo namang naglalakad." Ngumiti siya. Nag-e-exercise ako ng utak ko ngayon." Nagulat si Aling Teresa. "Ha? Paano mo ginagawang exercise ang utak habang naglalakad?" Tumawa si Arnel ng mahina. "Tinataasan ko ang challenge. Kanina pangalan ng isda ang inuulit ko. Bukas siguro mga gulay naman. At ito ang sekreto ng brainwalking, ang challenge. Hindi kailangang mahirap, hindi kailangang mabilis, hindi kailangang mahaba. Ang kailangan lang ay sabayan ang hakbang ng pagbilang, pagsabi ng pangalan, pag-alala ng lugar, na pag-review ng salita, o kahit pagbuo ng simpleng pangungusap. Ang bawat hakbang ay may kasamang pag-iisip. Ang bawat pag-iisip ay may kasamang paggalaw. At sa pagsasama ng dalawang ito, nagigising ang utak. Pagkaraan ng 1 buwan, mas magaan ang loob ni Mang Arnel. Hindi dahil nawala na ang pagiging makakalimutin, kundi dahil kinokontrol na niya ito. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-aalala. Alam niyang may ginagawa siya para palakasin ang utak niya. At ang pinakamaganda, libre itong gawin kahit sino, kahit saan, kahit gaano kabagal ang lakad mo. Ito ang unang paraan, simple, tahimik, pero napakalakas. Ikalawang paraan, structured routine, ang ritmo na nagpapalinaw ng utak. Si Aling Susana ay 75 taong gulang, dating guro sa elementarya. Kilala siya noon bilang masinop, maayos at organisado. Palaging nakaayos ang mga papel, malinis ang mesa at kabisado ang schedule ng bawat klase. Pero nang tumigil siya sa pagtuturo at mas naging tahimik ang araw-araw, unti-unti niyang napansin na may mga bagay na tila nawawala sa ayos. May mga araw na 9:00 ng umaga pero nasa kama pa rin siya. Minsan bigla niyang tatanungin ang sarili kung kumain na ba siya o hindi pa. Minsan nalilito siya kung anong araw na. Minsan nakatitig lang siya sa bintana ng ilang minuto na parang hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang tawag niya dito, pagkalutang. Pero ang tawag ng mga eksperto, kawalan ng estrukturadong routine. Isang araw habang tumitingin siya sa lumang planner na gamit niya nung nagtuturo pa siya, bigla siyang napahinto. Parang may sumundot sa dibdib niya, noon malinaw ang araw niya. Ito ang gagawin ko, ito ang oras, ito ang susunod. Ngayon, wala. At doon niya naunawaan ang matagal na niyang nararamdaman. Ang utak daw pala, kapag walang sinusundan, madaling naliligaw. Sinubukan niyang gumawa ng simpleng routine. Hindi mabigat, hindi komplikado, hindi parang trabaho, simple lang. 7 o'clock, bangon at inom ng maligamgam na tubig. 7:15, maikling stretch. 7:00, almusal. Araw ng pagwalis ng terrace. 9:00, pagpahinga o pagbabasa. 10 o'clock, 5-minute memory task. 12 o'clock, tanghalian. 3:00, kape at maikling pahinga. 4:30, maikling lakad. 7 o'clock, hapunan. 9 o'clock, paghiga.
Sa unang linggo, hindi siya sanay. May araw na late siya magising. May araw na nalimutan niyang mag-stretch. May araw na nalampasan niya ang tanghali ng hindi sinasadya. Pero nagpatuloy siya. At sa paglipas ng mga araw, parang may nagbabago. Nung ikalawang linggo, mas alam niya kung anong oras na. Hindi na siya basta lutang. Mas maayos ang galaw niya. Mas malinaw ang pag-iisip. At higit sa lahat, mas kalmado ang loob niya. Ayon sa mga neuroscientists, ang structured routine ay nag-activate ng prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa focus, planning, memory organization, at emotional stability. Kapag alam ng utak ang susunod na mangyayari, hindi ito nag-overthink, hindi ito natataranta, hindi ito napapagod ng wala sa lugar. Sa madaling salita, kapag may routine, hindi naliligaw ang utak. Isang umaga, narinig ng kapitbahay niyang si Aling Mercy ang boses niya habang nagdidilig. "Susana, ang aga mo ah." Ngumiti siya. "Oo, sinusunod ko ang schedule ko. Mas malinaw ang ulo ko ngayon." At totoo yon. Hindi man niya agad sinabi, pero may naalala siyang di niya naaalala noong isang buwan. Ang birthday ng pamangkin niya, ang recipe ng paborito niyang sopas, at pati ang pangalan ng dating estudyante niyang matagal niyang hindi naalala. Hindi ito magic. Ito ay ritmo, isang tahimik na gabay na nagbibigay ng direksyon sa araw mo. Ayon pa sa pag-aaral mula sa University of Exeter, ang mga senior na may malinaw na routine ay mas mababa ang risk ng confusion, mas mababa ang iritabilidad, mas stable ang mood, mas mataas ang cognitive clarity. Kaya pala nung nagtuturo pa si Susana, hindi siya malilimutin. Kasi malinaw ang araw niya, may sinusunod, may structure. Kaya ngayon, kahit wala na siya sa paaralan, ibinalik niya ang dating ritmolohiya, pero hindi bilang trabaho, kundi bilang pangalaga sa sarili. Minsan, hindi kailangan ng mamahaling gamot, hindi kailangan ng espesyal na suplemento, hindi kailangan ng komplikadong ritual. Minsan ang kailangan lang ng utak ay ayusin ang araw nito. Ito ang ikalawang paraan. Tahimik, simple, pero isa sa pinakamalakas na sandigan ng senior brain health. Ikatlong paraan, breathing plus counting. Method ang hingang nagpapalinaw ng isip. Si Lolo Delfin, 81, ay dating sundalo. Malakas, mabilis, matalas ang mata, at laging alerto. Pero paglipas ng mga taon, napansin niyang may kakaibang pagbabago sa sarili niya. Hindi na ganoon kalinaw ang pag-iisip, mas mabilis na siyang kinakabahan, at minsan parang bigla na lang lumulabo ang paligid kapag may iniisip siya ng sabay-sabay. Tuwing hapon, nakaupo siya sa lumang silya sa tabi ng bintana. Madalas hawak-hawak niya ang dibdib niya, hindi dahil masakit, kundi dahil mabilis ang tibok ng puso niya kahit nakaupo lang. At alam niya, kapag mabilis ang tibok ng puso, mas mabilis ding manghina ang utak. Isang araw, habang nasa health center para magpa-check ng blood pressure, tinanong siya ng nurse, "Lolo, napapadalas po ba ang pagkahilo niyo?" Tumango siya. "Subukan niyo po ang slow breathing. Nakakatulong po yon sa utak." Parang simpleng payo pero may laman. Nang umuwi si Delfin, sinubukan niya agad. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3, 4. Hinawakan ng hininga. 1, 2. Dahan-dahang inilabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagkatapos nagulat siya. Hindi dramatic, hindi biglaan, pero may gaan, parang may humigop sa bigat ng dibdib niya. Kinabukasan inulit niya at sa mga sumunod pang araw ginawang ugali. At habang ginagawa niya ito, sinimulan niyang sabayan ang pagbilang. 1, 2, 3, 4. Huminto. 1, 2. Paglabas ng hininga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At dito nagsimula ang tunay na pagbabago.
Ayon sa neuroscience, ang mabagal na paghinga ay direktang kumokontrol sa vagus nerve, ang nerbiyong responsable sa pagpapakalma ng puso, pag-regulate ng stress hormones, at pagpapabagal ng racing thoughts, mga salik na malaki ang epekto sa cognition at mental clarity. Kapag bumabagal ang paghinga, bumabagal din ang takbo ng isip. Kapag bumabagal ang isip, mas nagiging malinaw ang pag-alala. Kapag kalmado ang loob, mas nagiging maayos ang pagproseso ng impormasyon. Ilang araw ang lumipas at napansin ni Delphine ang tatlong bagay. Una, mas kalmado ang ulo niya. Hindi na siya madaling mataranta. Kahit may biglang ingay o may sabay-sabay na tanong, hindi na agad naglilito ang isip niya. Ikalawa, mas malinaw ang memorya niya. Hindi perpekto, pero hindi na siya agad nakakalimot sa uulamin o sa pinag-usapan nila ng anak niyang si Ruel. Ikatlo, mas mabagal ang tibok ng puso niya. Ayon sa nurse, magandang senyales yon. Ibig sabihin, bumababa ang stress level niya. Isang hapon, napansin siya ng apo niya. "Lolo, bakit po parang nagbe-meditate kayo?" Ngumiti siya. Sabi ng nurse, isip daw ay humihinahon kapag humihinga ng mabagal. "Totoo po ba?" tanong ng bata. "Totoo," sagot niya. "Ang isip kasi, anak, hindi lang utak ang nagpapatakbo. Puso rin. Kapag kalmado ang hininga, kalmado ang puso. Kapag kalmado ang puso, nagiging malinaw ang utak." Ayon sa mga pag-aaral, ang breathing plus counting method ay nakatutulong sa mga senior na may mabilis na pagkalito, mental fog, anxiety, problema sa focus, hirap sa pagtulog, at paninikip ng dibdib dahil sa stress. Hindi ito magic. Hindi kailangan ng gadget, hindi kailangan ng gamot. Ang kailangan lang ay 3 minuto. At sa 3 minutong yon, binibigyan mo ang utak mo ng pahinga para ayusin ang sarili, mag-reset at bumalik sa mas kalmadong estado. Ngayon araw-araw itong ginagawa ni Delphine, tuwing umaga bago kumain, tuwing hapon kapag tumatamlay ang isip, at bago matulog para malinaw ang ulo. Minsan sinasabay niya ang pagdasal, minsan sinasabay niya ang pagngiti, minsan sinasabay niya ang pag-alaala ng magagandang bagay. At sa bawat paghinga, alam niyang may natutulungan siyang bahagi ng kanyang utak. Ito ang ikatlong paraan, mabagal, tahimik, pero kayang baguhin ang isip ng kahit sinong senior. Ika-4 na paraan, hand coordination exercises, ang galaw ng daliri na nagpapatalas ng utak. Si Aling Vergie ay 78 taong gulang, dating modista ng isang maliit na patahian sa Tondo. Kilala siya noon bilang mabilis ang kamay, malinis ang tahi, at hindi nauubusan ng diskarte pagdating sa sinulid at karayom. Pero nang tumigil siya sa pagtatahi dahil lumabo ang mata at nanghina ang pulso, unti-unti niyang naramdaman ang hindi niya inaasahan. Tila pati ang memorya niya ay sumasama sa panghihina ng kamay. Isang umaga hinahanap niya ang maliit na gunting na lagi niyang ginagamit sa pananahi. Inikot niya ang buong mesa, binuksan ang drawer, sinilip ang ilalim ng mga tela. Pero wala, umupo siya, pinikit ang mata at tinanong ang sarili, "Anong nga ulit ang ginagawa ko bago ko ito ilapag?" Wala siyang maalala at dun siya natakot. Kinagabihan, kinausap niya ang anak niyang si Lorelai. "Anak, bakit kaya parang sabay humihina ang kamay at ulo ko?" Ngumiti ang anak niya. "Ma, normal po yan. Pero may tinuro sa akin sa seminar, kapag pinapagana daw ang kamay, gumigising ang utak." At doon nagsimula si Aling Vergie sa tinatawag ngayong hand coordination exercises, isang simpleng ritual na ginagamit ng mga neurologists para tumulong sa seniors na panatilihing aktibo ang utak. Noong una, tinawanan niya ang sarili. "Magpapaligaw ako ng daliri?" Biro niya. Pero sinubukan niya pa rin. Pinakamadali, tip-to-tip tapping. Pagtatama ng hinlalaki sa bawat daliri. Madali nung una. Pero sa pangatlong ulit, napansin niyang minsan hindi tumatama ng tama ang mga dulo.
Bakit ganito? Dati mabilis lang to, bulong niya. Pero ang hindi niya alam ayon sa neuroscience studies mula Stanford at Oxford, ang ugnayan ng kamay at utak ay napakalakas. Kapag gumagalaw ang daliri sa coordinated patterns, nagiging aktibo ang parietal lobe, responsable sa movement planning, frontal cortex, decision plus memory, cerebellum, coordination. Ibig sabihin, ang paggalaw ng kamay ay direktang nagpapalakas sa memorya at mental clarity. Pagkatapos ng ilang araw, dinagdagan niya ang exercises. Una, 1, 2, 3 finger sequencing, hintuturo, gitna, palasingsingan, ulit-ulit. Pangalawa, mirror hands. Parehong kamay gumagalaw sa magkaibang direksyon. Mahirap noong una, pero nakakatawa raw sabi niya. Pangatlo, drawing loops sa papel, simpleng bilog lang. Pero nung una hindi pantay-pantay ang nagagawa niya. At mas lalo siyang na-curious, isang hapon nakaupo siya sa labas at habang nag-exercise ng daliri, napadaan ang kapitbahay. Aba Virgie, para kang pianistang nag-e-ensayo. Tumawa siya. Iyan din ang akala ko pero sabi ng anak ko, para daw gumising ang utak ko. Pagkatapos ng 3 linggo, napansin niya ang malaking pagbabago. Hindi dramatic, hindi biglaan, pero malinaw. Una, mas malakas ang paghawak niya sa tasa. Noong una may kaba siyang baka mabitawan niya, pero ngayon mas firm ang grip niya. Ikalawa, mas mabilis niyang naaalala ang mga dapat gawin. Minsan, hindi niya maalala kung niligpit ba niya ang kanyang salamin. Pero ngayon, konting isip lang at bumabalik sa isip niya. Ikatlo, mas alerto siya sa umaga. Kapag gumagawa siya ng finger sequence habang naghihintay ng kape, parang nagigising ang buong utak niya. Ayon sa medical literature, tinatawag itong neuroplasticity activation. Kapag pinapagana mo ang bahagi ng katawan na malapit ang kaugnayan sa fine motor skills, napipilitan ang utak na gumawa ng bagong pathways. Parang maliit na kable sa loob ng utak na nagkakaroon ng bagong connection. At bawat koneksyon, dagdag talas. May isang gabi habang nagbibilang siya ng tapik sa daliri, tinanong siya ni Lorelai, "Ma, may napapansin po ba kayo?" Ngumiti si Aling Virgie. "Oo, hindi man ako bumalik sa dati kong bilis, pero parang mas buhay ang utak ko ngayon." At totoo yon, hindi niya na kailangan ng mamahaling gamot o espesyal na therapy. Kailangan lang niyang paggalawin ang kamay niya dahil ang kamay ay parang susi na nagbubukas ng pinto sa utak. Ito ang ika-4 na paraan. Tahimik, simpleng galaw, pero kayang magpaalab ng utak na unti-unting humihina. Ika-5 paraan, social microcontacts, maliliit na usapang nagpapalakas ng utak. Si Mang Arturo ay 79 na taong gulang. Lumaki siya sa isang masiglang komunidad, palaging maraming kausap, maraming bisita, at maraming ingay sa paligid. Pero nang tumanda na siya at magsialisan ang mga anak sa Maynila at abroad, unti-unti niyang naramdaman ang katahimikang hindi niya hiniling. Hindi niya ito agad ininda. "Noon nga, gusto kong matahimik," sabi niya sa sarili. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin niya, kapag tahimik ang bahay, parang humihina rin ang utak niya. May mga araw na hindi niya maalala kung ano ang pinag-usapan nila ng anak niya kagabi. May mga oras na parang tumitigil ang isip niya sa gitna ng ginagawa. At minsan kahit simpleng magbilang ng sukli ay parang kailangan niyang mag-isip ng mas matagal. Hindi niya sinasabi sa iba. Pero tuwing humahapon habang nakaupo sa harap ng bahay, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Isang araw, naglakas loob siyang lumabas para bumili ng gulay sa palengke. Pagdating niya sa tindahan ni Aling Ditas, binati siya nito. "Ay, Mang Arturo, ang tagal niyong hindi dumaan. Kumusta ho?" Hindi niya inaasahan ang epekto. Parang may sumiklab na liwanag sa loob niya. Isang magandang umaga lang, pero parang nagising ang ulo niya. Kinabukasan, naisip niyang lumabas ulit. Hindi para bumili, hindi para maglakad,
kundi para marinig ulit ang boses ng ibang tao. Pagdaan niya sa may tricycle terminal, narinig niya ang isa. "Good morning, Tay!" Sa bakery, "Uy, nandito na si Mang Arturo." Sa barangay Tanod, "Ingat po pag-uwi, Tay!" Maliit na bagay, mabilis na pagbate. 1 segundo, 2 segundo, pero malaki ang epekto. Ayon sa Harvard Study of Adult Development, ang pinakamatagal na pag-aaral tungkol sa pag-iisip at pag-edad, ang mabilis, maikling ugnayan sa ibang tao ay nagpapalakas sa hippocampus, ang bahagi ng utak na responsable sa memorya. Hindi kailangan ng malalim na usapan, hindi kailangan ng matagal na kwentuhan. Kailangan lang ma-register ng utak na may presensya ng ibang tao. Sa simpleng pagbati, nag-activate ang social circuits ng utak. At kapag nag-activate ito, tumataas ang mental alertness. Bumababa ang cognitive stress, bumibilis ang recall, mas nagiging malinaw ang pag-iisip. Ilang araw ang lumipas at napansin ni Arturo ang pagbabago. Hindi dramatic, hindi parang milagro, pero ramdam. Una, mas mabilis siyang nakakaisip ng salita. Noong una, hirap siyang maalala ang pangalan ng kapitbahay. Pero ngayon, bigla na lang pumapasok sa isip niya. Ikalawa, mas magaan ang loob niya. Hindi niya akalain na ang simpleng, "Kumusta po?" ay parang gamot sa utak. Ikatlo, mas nagiging aktibo siya. Dahil sa mga pagbati, mas ginaganahan siyang lumabas, maglakad at magtrabaho sa malit niyang taniman. Isang hapon, nagtanong ang anak niya sa telepono. "Pa, napansin kong mas alert ka ngayon ah." Ngumiti si Arturo. "Anak, lumalabas-labas ako. Kahit simpleng bati lang ng tao, malaki palang tulong sa ulo." At totoo yun. Ayon sa eksperimentong ginawa sa University of Michigan, ang 10 hanggang 30 segundo ng social interaction, kahit hindi tungkol sa personal na bagay, ay nagpapataas ng brain performance hanggang 20%. Ibig sabihin, kahit mabilis lang na pagbati, pagngiti, may pagtanong ng magandang araw, ay may totoong epekto sa utak ng senior. Hindi kailangang madaming kaibigan, hindi kailangang maraming tao, hindi kailangang may malalim na usapan. Ang kailangan lang ay presensya ng ibang tao, kahit saglit. Ngayon, bahagi na ng araw ni Mang Arturo ang pag-upo sa tapat ng bahay tuwing umaga. Hindi para magmasid, kundi para magkaroon ng koneksyon. At sa bawat tay, ingat po na maririnig niya, ramdam niya na hindi patulog ang utak niya. Gumagana, nagsusumikap, lumalaban. Ito ang ika-5 paraan. Maliliit na koneksyon, maikling salita, mabilis na ngiti, simpleng pagbati na kayang magpasigla sa utak ng higit pa sa inaakala ng karamihan. Ika-6 na paraan, mental challenge. Ritual ang 5 minuto na nagpapatibay ng utak. Si Aling Felma ay 70 taong gulang, dating clerk sa munisipyo. Sanay siya noon sa papel, numero, pangalan ng residente at pagproseso ng dokumento. Mabilis ang kamay, mabilis ang isip at kilala siya bilang pinakamaasahan sa kanilang opisina. Pero nang siya ay magretiro, unti-unti niyang naramdaman ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang hapon nagkasalubong sila ng dating katrabaho sa palengke. "Felma, naalala mo pa ba ako?" Ngumiti siya, pero sa loob-loob niya nanginginig ang dibdib niya. Alam niyang kilala niya ito, pero hindi niya agad maibalik ang pangalan. Pag-uwi niya, napaupo siya sa gilid ng kama at napabuntong hininga. "Bakit kaya ganito na ako?" tanong niya sa sarili. Kinabukasan, kinausap niya ang doktor sa health center. "Ayos lang po yan, Felma," sabi ng doktor. "Pero kailangan niyong bigyan ng maliit na challenge ang utak niyo. Araw-araw, maikli lang, 5 minuto." At doon nagsimula ang tinatawag ngayon ni Aling Felma na mental challenge ritual. Simpleng gawain na hindi mahirap, hindi nakakapagod, pero sapat para gumising ang utak. Ginawa niya itong parang lingguhang menu. Araw Lunes, word recall.
Mag-iisip siya ng 5 salita na may iisang tema. Prutas, gulay, kulay, gamit sa bahay. Nung una, hirap siya. Pero sa ika-4 na araw, mas mabilis siyang nakaaalala. Araw Martes, simple math, hindi mahirap. Mga dagdag bawas lang, minsan iniisip niya ang piso-piso na sukli para hindi mainip. Sabi ng doktor, ang simple math daw ay nag-activate ng frontal cortex, ang bahagi ng utak para sa decision making. Araw Miyerkules, picture memory. Tititig siya sa isang bagay sa loob ng 10 segundo. Isasara ang mata at uulitin sa isip kung ano ang itsura. Minsan kutsara, minsan baso, minsan pinto. Simple pero napakalakas para sa visual memory. Araw Huwebes, sentence repeat. Magbabasa siya ng 3 pangungusap mula sa pahayagan o lumang libro, tapos isasara ang mata at uulitin ang ideya. Hindi kailangan eksaktong kopya. Ang mahalaga ay maintindihan at maalala. Araw Biyernes, pangalanan mo challenge. Titingin siya sa paligid at papangalanan ng 3 bagay. Baso, kurtina, sapin, minsan mangga, mantika, mantel. Ito raw ang pinakamadaling paraan para i-activate ang language center ng utak. Sa una parang laro lang para kay Felma. Pero pagdating ng 2 linggo, napansin niya ang malaking pagbabago. Una, mas mabilis niyang naaalala ang pangalan ng kapitbahay. Ikalawa, mas hindi siya nabablangko kapag may kinakausap. Ikatlo, mas malinaw ang ulo niya tuwing umaga, hindi tulad ng dati na lutang. Ayon sa Harvard Medical School, ang consistent micro-challenge na tumatagal ng 3 hanggang 5 minuto ay sapat para palakasin ang neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na gumawa ng bagong koneksyon at panatilihin ang luma. Hindi kailangang mahaba, hindi kailangang nakaka-stress, ang kailangan lang ay regular. At iyon ang susi, hindi kung gaano kahirap ang challenge kundi kung gaano ito ka-consistent. Isang gabi habang naglalaro siya ng word recall, tinanong siya ng apo, "Lola, bakit po kayo parang nag-aaral?" Ngumiti si Felma. "Para hindi ako mawala sa sarili ko, anak. Para manatiling buhay ang utak ko." At doon niya napagtanto. Hindi pala kailangan ng mamahaling workbook o gadget. Hindi kailangan ng tutor. Kailangan lang ng 5 minuto. 5 minutong bigay mo sa sarili mo. Ito ang ika-6 na paraan. Maliit, tahimik, pero kayang magpatibay ng utak ng kahit sinong senior. Ika-7 paraan, purpose-based thinking. Ang maliliit na layunin na nagpapalinaw ng isip. Si Mang Ruben ay 82 taong gulang. Noong kabataan niya, araw-araw puno ang buhay niya ng layunin. Mag-alaga ng baka, magbantay sa bukid, maghatid ng gulay sa palengke, at maglakad ng ilang kilometro para makabili ng pataba. Hindi niya namamalayan na ang bawat araw ay may direksyon dahil lagi siyang may dapat tapusin, may dapat alagaan, may dapat asikasuhin. Pero pagdating ng 80, bigla siyang napahinto. Wala na ang bukid, nasa abroad ang mga anak. Tahimik ang bahay. Isang umaga habang nakaupo siya sa lumang papag, naramdaman niya ang pinakamabigat na pagkahulog ng utak ng isang senior. Ang pakiramdam na wala ka ng silbi. Hindi niya ito sinasabi sa iba. Pero gabi-gabi bumubulong siya sa sarili, para saan pa ako nagigising? Anong gagawin ko ngayon? At bakit parang humihina ang isip ko araw-araw? Ayon sa neuroscience, kapag nawawala ang purpose ng isang tao, lalo na sa senior age, bumababa ang activity ng prefrontal cortex, ang bahagi ng utak para sa memorya, focus, planning at decision-making. Kaya pala maraming matatandang biglang lumulubog ang isip kapag wala nang inaabangan. Isang araw dumalaw ang anak niyang si Edwin. Nakita nito ang mga tuyong halaman sa gilid ng bahay at sinabing, "Pasubukan niyo pong diligan to araw-araw para kayo rin may ginagawa." Simple, maliit, parang walang halaga, pero may aral. Kinabukasan tinignan ni Ruben ang paso. Tuyong-tuyo ang lupa. Kumunot ang noo niya. Napabuntong hininga siya, kinuha ang lumang tabo,
at diniligan ito. 1 minuto lang. Pero sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Para bang may inaasahan ulit ang katawan niya kinabukasan. Kinabukasan inulit niya at kinabukasan ulit at ulit. Sa 2nd linggo, napansin niyang may maliit na usbong. Manipis, halos hindi makita pero buhay. Napangiti siya. Uy, lumalaki ka, bulong niya sa halaman. At doon niya naintindihan ang bagay na matagal niyang hindi pinapansin. Nagising ang isip niya hindi dahil malakas ang katawan niya, kundi dahil muli siyang nagkaroon ng layunin. Ayon sa pag-aaral mula sa Rush University Memory and Aging Project, ang seniors na may kahit isang maliit na daily purpose ay mas mababa ang risk ng memory decline, mas alerto tuwing umaga, mas maganda ang mood, mas mataas ang cognitive function, at mas mabagal ang brain aging. Hindi kailangang malaking pangarap, hindi kailangang malaking proyekto. Sa senior age, sapat na ang mga layuning hindi nakakapagod. Magdilig ng halaman, maglakad ng 5 minuto, magtupi ng tuwalya, magwalis ng terrace, magdasal tuwing alas 7, maglista ng 3 bagay na nagpapasalamat ka, maglagay ng tubig sa pets, gumawa ng sopas tuwing Miyerkules. Minsan, ang pinakamaliit na bagay ang siyang pinakamalakas na dahilan para gumising. Isang gabi, tinanong siya ni Edwin sa telepono. Pa, parang masigla po kayo ngayon ah. Ngumiti si Ruben habang nakatingin sa mga halaman niyang lumalago. May inaabangan ulit ako, anak, kahit maliit. Buhay ako dahil may ginagawa ako. At iyon ang sikreto ng utak ng senior. Kapag may layunin, gumigising ang isip. Kapag walang layunin, unti-unting lumulubog. Ito ang 7 paraan. Maliit, tahimik, pero isa sa pinakamakapangyarihan para panatilihing malinaw ang iyong isipan. Sa 7 paraan na ibinahagi natin, brain walking, routine, paghinga, hand coordination, social contact, mental challenge at layunin, malinaw ang isang katotohanan. Ang utak ng senior ay hindi agad humihina. Humihina lamang kapag hindi natin inaalagaan. Kapag gumagalaw ang katawan, gumigising ang utak. Kapag maayos ang araw, hindi naliligaw ang isip. Kapag kalmado ang paghinga, lumilinaw ang pag-iisip. Kapag aktibo ang kamay, napapasigla ang memorya. Kapag may kausap, kahit saglit lang, nabubuhay ang presensiya ng utak. Kapag may maliit na challenge, nagbubukas ng bagong koneksyon ang isip. At kapag may layunin kahit maliit, tumitibay ang direksyon ng bawat araw. Kung isa ka sa mga senior na minsang natatakot sa pagkalimot o minsang nakakaramdam ng pagkalito, tandaan mo, hindi ka nawawala. Kailangan mo lang ng gabay. At nariyan ang 7 paraang ito para buhatin ka.